Tara, tuto tayo ng burger steak. Bago ito simulan, gusto ko sana ay bigyan ng konting history at trivia about sa lulutuin nating burger steak. Ang burger steak ay isang putahe na nagmula sa konsepto ng Hamburg steak. Isang ulam na unang naging popular noong ika-19th century. Ang Hamburg steak ay binubuo ng giniling na karne ng baka na hinuhubog na parang pati at niluluto ng walang tinapay. Nang maharating ito sa Estados Unidos, sa pamamagitan ng mga emigranteng Aleman, naging inspirasyon ito ng modernong hamburger. Noong kalaunan, nagsimula ihain ang burger patty na walang ban at nilalagyan ng gravy o iba pang sarsa. At dito nabuo ang konsepto ng burger steak, isang hamburger patty na inihain bilang pangunahing ulam kasama ng kanin, mashed potatoes o gulay. Sa Pilipinas, sumikat ang burger steak dahil sa mga fast food chain, lalo na ang Jollibee, na nagpasikat ang version nito na may savory mushroom gravy at kanin. Dahil dito, naging paborito ito ng maraming Pilipino at naging inspirasyon ng iba't ibang homemade recipe na gumagamit ng beef, pork o pinaghalong karne. Sa kasalukuyan, ang burger steak ay isa sa mga pinakasikat na comfort food sa Pilipinas dahil sa simpleng sangkap, masarap na gravy at abot kayang paraan ng pagluluto. Ito rin ay madaling i-customize gamit ang keso, itlog o iba't ibang uri ng sarsa ayon sa panlasa. Pero sa lulutuin natin ngayon, ang gagamitin lang natin ng mga sangkap ay burger, mushroom, beef cube, paminta, toyo at evaporada. So sa unang video, nakita nyo na pinrito mo natin yung burger patty at pagkatapos nga natin maluto ang mga burger patty, ay isusunod naman natin ang kanyang mushroom gravy. Sa parehong maldero, unahin natin ilagay ang cornstarch. Pagkatapos nito, isunod naman natin ang beef cube. At once na matunaw na yung beef cube, ilagay naman natin yung mushroom. Pagkatapos naman natin ilagay ang mushroom, lagyan na natin siya ng isang basong tubig. At pagtapos nga natin ilagay ang toyo ay halu-haluin lang natin siya ng ganyan at isusunod na natin yan ang paminta. At pagtapos nga natin ilagay ang paminta, ay alam mo na natin yan kumulo. At once na okay na yan, susunod na natin yan ang evaporada na gatas. Ayan, so nalagyan na natin yung iba, konti lang, siguro mga 2 to 3 tablespoon na gatas. So yan, haluin lang natin para medyo creamy. Pagkatapos nga natin ilagay yung gatas ay inalo-halo na natin yan para hindi siya magbubo kasi tandaan nyo, gumamit tayo ng cornstarch. So patuloy nyo lang haluin kasi magbubuo yan kapag tinigin nyo sa paghalo. Kaya halo-haluin nyo na. At ayan, mga oras na yan, tinik mo ko na yan. At okay na yan sa panlasa ko, sapo-sapo siya, masarap, medyo creamy, at medyo maalat, at the same time may tamis. Yun yung gusto ko sa gravy. Medyo na ko lang alaw na napot, kaya nagdigdig pa ako ng cornstarch dyan. So ayan, nagdigdig ako, tapos sinalo-halo ko lang ulit. Tapos maya-maya, siguro mga 2 to 3 minutes, okay na yan. Tapos ilalagay ko na yung burger patty. Yan. At pagtapos na yan, so nilagay ko na yung mga inamita nating burger patty. So napapansin nyo yung sauce natin medyo malapot-lapot na siya. Yan ang gusto kong sauce. And medyo malapot-lapot. And so pagtapos yan, plating na tayo. Yan, okay na yan. Mewe. So papatayin ko na yan. Ayan, plating na tayo guys. Napakasarap niyan. Sabi ko sa'yo. Tara, kain tayo guys. Maraming salamat sa panood guys. Ingat.